Alas 12 na po ng tanghali at 1, Balita Pilipinas na. Nag-iisip ka ba kung pera o regalo ang ibibigay sa inaanak mo? Huwag ka na mag-alala, sasagutin natin ngayon. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Yun nga, parating nga minsan naguguluhan natin. Cash or kind? Ito lang po, pag-usapan muna na natin ano ang tradisyon pagdating sa aguinaldo. Hindi to ang ating bayani, Ang ating kultura po kasi nga nagbibigay tayo parati, lalo na pagdating po ng Pasko, special occasion. Ito ay tanda ng ating pagmamahal, lalo sa ating mga inaanak. Pero ang tanong, ano pang mas meaningful, di ba? So, pag-usapan muna natin pera. Pros, madaling ibigay, practical. Pangalawa, magagamit agad ng inaanak mo sa kanyang pangangailangan. Ang cons naman po ay, syempre, baka, yun nga, hindi maintindihan yung halaga ng pera. Baka pagkuha lang gagastusin na. At may risk, gamitin sa mga bagay na masasayang lang. Pero ito naman, ang regalo, ano naman ang pros po nito? Siyempre, may personal touch. Galing po sa inyo, memorable. Ako hindi ko makalimutan nung ako ay binigyan ng aking ninong ng basketball. Hanggang ngayon, di ba, ako ay nakapag-basketball, natuto mag-basketball dahil sa bolang yan. Kaya hindi ko siya makalimutan hanggang ngayon, no? Kahit nawala na siya. Kaya pwede ito maging learning tool, meaningful, para i-direct yung bata sa tamang direksyon. Ang cons lang naman, baka posible naman hindi magustuhan, di ba, ng bata ang regalo. At syempre, mas may effort din on your end na parang bumili at maghanap ng tamang regalo. Kaya ang tips ko para maging thoughtful ang inyong aguinaldo na ibibigay sa inyong inaanak, kung pera ibibigay, pera ibibigay. Lagyan nyo ng envelope at saka i-personalize note nyo. Or if not naman, pwede nyo ibigay, maganda. Itong ipon box sa inaanak nyo. Ito, meron tayong 60,000 ipon challenge. Sasabihin mo lang sa kanila, mag-uumpisa lang sila sa 20 pesos, diba, shadan nila, ilalagay po nila dito, ang barya, perang papel. Pag nabuo nila, ay syempre, meron silang 60,000, diba? At meron din dito children's edition, no? Ayan, open-ended po. So maganda, kung magbibigay po tayo, yung magtuturo sa kanila ng tamang asal. At kung regalo naman ibibigay po ninyo, piliin natin mga kapakinabang tulad ng mga ganito, ipon box, diba? At syempre naman, may alternative idea po tayo or gusto mo, combination. Pwedeng pera at syempre gift. Bigyan mo ng 500 pesos at bigyan mo pa ng ipon box para matuto siyang mag-ipon. Ang Pasko ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng regalo, kundi paano natin papakita ang ating pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga inaanak. Sana naman naliwanagan kayo sa ating episode na ito. Again, maligayang Pasko, mga ninong at ninang, syempre sa inyong lahat. Saan naman ang aking aguinaldo? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Kuryente sa Siargao Island na ibalik na makalipas ang 2 linggo. Kukumustahin natin ang sitwasyon sa isla live. Milyon-milyong pisong halaga ng mga isdang tinangkang ipuslit sa bansa mula China, ipinamigay ng libre ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mahihirap. Ang smuggler niyan, kauna-unahang kaso ng agricultural economic sabotage sa bansa. Ngayong malapit na ang Christmas, mga kapatid nating inmates sa Palawan umaapila kung pwedeng isama sila sa mga bibigyan ninyo ng pamasko. Sana mabigyan kami ng panibagong pagkakataon na itama lahat ng pagkakamali namin. Tagumpay ng UP at NU sa UAAP Men's and Women's Basketball. Sinaksihan ng record-breaking crowd sa Smart Araneta Coliseum. At Sue Ramirez, sinagot ang chismis na bumibili na raw sila ng kotse ni Dominic Roque. Tatanong din ako ng mga insights niya. So nag-check kami ng mga cars. Mainit pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Maaga rin ba kayong gumising para sa simbang gabi kanina? Kasabay nito, tiniyak ng Philippine National Police na bantay sarado nila ang seguridad ngayong holiday season. Magbabalita si Hannibal Talete. Alas 4 na madaling araw pa lang, nagliwanag na ang Manila Cathedral. Napuno rin agad ito ng mga magsisimba, bata at matanda, magkakapamilya at magkakaibigan. Present para sa unang simbang gabi. Sa dami na nagsimba, ang iba nagtiyaga na lang na tumayo sa labas para makinig. Laman ng homily ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang paalala na huwag maging makasarili at tulad ni Jesus ay maging liwanag para sa iba. May kahirapan sa mundo natin dahil marami ang madamot, marami ang makasarili. Hayaan nating tanglawan tayo ng liwanag ni Jesus. Maging liwanag tayo sa mundo nating puno ng kadiliman. Ang pamilya Badong, ibang klase raw ang saya ngayong simbang gabi. Kasama nilang muli ngayong Pasko ang kanilang padre de pamilya na isang OFW. It's to spend time with my family, especially as a daughter po ng OFW. Minsan lang po siya magpasko dito at ginagamit po namin yung time na ito makompleto. Tuwing alas 4:30 na madaling araw ang simbang gabi sa Manila Cathedral. Alas 8 naman ng gabi ang anticipated mass. Kasabay niyan, nagpakalat na rin ang PNP ng mahigit 10,000 pulis para magbantay sa mga simbahan, maging sa mga transport terminal, hanggang sa uling simbang gabi sa December 24, bisperas ng Pasko. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Kung kailan naman magpapasko, tuloy ang nabuo ang low pressure area na kumpul ng mga lupa sa silangan ng Mindanao. Alamin natin ang detalye mula kay Pag-asa Weather Forecaster Chanel Dominguez. Magandang tanghali sa iyo, Chanel. Magiging bagyo ba itong LPA at saan ito makakaapekto? Magandang tanghali din po sa inyo, Cheryl, at magandang tanghali din po sa mga taga-subaybay po natin. So regarding po dito sa low pressure area na binabantayan po natin, sa ngayon low chance po ito maging isang ganap na bagyo. Pero asahan po natin kahit low pressure area pa lamang po ito, ay magdadala po ito ng mga significant na pag-ulan or moderate to heavy dito sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. So sabi nyo nga po, maliit yung chance, very low yung chance na mabuo ito sa isang bagyo. Yes po, sa ngayon po, ayon po sa ating datos, low chance pa po ang kanyang pagiging isang ganap na bagyo po. Kamakailan po ay binaha at nagkaroon pa ng landslide sa Quezon Province. Ano ang dahilan nito? Kumusta din ang panahon doon ngayon? Yun po, sa Quezon po ay dulot po ito ng shear line. Yung shear line po natin ay ito po yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Ito po ay nagre-resulta sa mga kaulapan na currently nakaka-apekto po, lalo na po dito sa eastern section ng Southern Luzon, and kasama na rin po itong Quezon. Kaya ito po ay nagdadala rin po ng mga pag-ulan na nagre-resulta sa mga flash floods at mga pagguho ng lupa. Hanggang ngayon po ba ay may umiiral pang shear line? Yes po, sa ngayon po, meron pa rin po tayong shear line na nakaka-apekto po. At ito po yung nakaka-apekto ngayon dito sa Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Bicol Region. Hanggang kailan po makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng shear line maging ng low pressure area ang bansa? So, nakikita po natin, possible po this week po, magiging maulan pa rin naman po ang ating panahon. Pero asahan din po natin by the weekend, kung nakikita po natin, improving weather naman na po tayo. Nagbabantay pa rin tayo sa pag-aalboroto nga nitong Bulkang Kanlaon. Kumusta naman ang lagay ng panahon sa Negros? Ayun po, sa nakikita po natin sa Negros po sa ngayon, ay nakakaranas naman po sila na maaliwalas na panahon. Pero inasahan din po naman natin po na makakaranas din po sila ng mga panandaliang pag-ulan, mga dulot po ng mga localized thunderstorm. Again, Chanel, no, for this week, ano-anong probinsya ulit ang may mataas ng chances of rain? Sa ngayon po, lalo na po dito sa eastern section po ng Mindanao. And dito po tayo sa Metro Manila. Kamusta naman tayo dito sa Luzon? Ay asahan po natin maaliwalas na panahon po ang ating aasahan. Pero asahan po natin makulimlim po at may mga isolated rain showers, mga mahihinang pag-ulan. Dulot po ito ng northeast monsoon. Masasabi na ba natin yung forecast for next week sa linggo ng Pasko? Magiging maulan ba?
Sa ngayon po, masyado pa po malayo na din po ang ating Pasko po. So, sa ngayon po, nakikita po natin, magiging maaliwalas naman po at meron po tayong epekto po ng northeast monsoon. Kaya asahan din po natin, medyo malamig-lamig po ang ating panahon. Speaking of lamig ng panahon, ano na ba ang naitatala nating temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa? Saan pinakamalamig? Sa ngayong araw po, nakapagtala po tayo sa Baguio ng 15.2 degrees Celsius at dito rin po sa may Etiague, 14.8 degrees Celsius po. Na usually ganito naman talaga ang temperatura during this time of the year. Yes po, opo. Alright, maraming salamat for the update, Chanel Dominguez ng Pag-asa. Mabubuksan na uli ang Christmas lights sa Siargao matapos maibalik nga ang supply ng kuryente doon noong Sabado. Ayon sa Siargao Electric Cooperative o Siarelco, ay tagumpay na nakumpuni ang nasirang submarine cable sa pagtutulungan ng divers at technical experts. Matatandaang na-damage ang nasabing kable noong December 1 dahil sa lakas ng agos ng dagat. Kaugnay po niyan, magkakasama natin si Siarelco General Manager at APEC Party List Representative Sergio Dagook. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong programa, matanghali po sa inyong lahat. Salamat po sa oras. Ang tanong po ng karamihan, bakit po inabot ng 14 days bago tuluyang nakumpuni itong nasirang submarine cable? Hindi po madali yung paghahanap ng parang karayom, no? Parang naghahanap ka ng karayom sa ilalim ng dagat, Ma'am Cheryl. Kasi unlike noong 2010 na nasira din po yan, madali pong matuntun yun dahil naputol talaga yung kable dahil na tinamaan siya ng angkla noong barko. Pero this time, iisang alambre lang po ang may fault, no? So hindi siya naputol, kaya ang hinahanap namin yung yung portion na may makikita kang, ang tawag namin diyan sa technical is flashover. Yung parang kung sa convenience outlet natin sa bahay, pag may short circuit, may lalabas na parang maitim doon sa butas ng outlet, no? Tapos masira konti yung outlet, parang may may dinadaanan ng pagputok. Yun po ang hinahanap natin, kaya napakahirap po yung but for the information po ng tagapakinig, taga-subaybay ninyo, ay yan na po yung pinakamabilis na submarine cable na nakumpone, kasi ang mga kasabay ng cable na to, yung Guimaras Island sa Iloilo, yung Samal Island, inaabot po sila ng buwan sa pagkukumpone. Kung ito pong sea current ay hindi talaga maiiwasan, pero paano tinitiyak ng Siarelco na hindi na nga mauulit itong kalbaryo ng power outage sa isla, or talagang parte na ito dahil nga submarine cable ito? Tama po kayo. Kaparte na talaga yan. Kasi nung inaano yan, yung submarine cable na yan, during sa paglin yan, nandyan na ako, lineman pa ako nung time na yon, 1989. Kasi lineman ako ng 9 years sa Siarelco bago ako nagiging general manager. So, nung time na yon, wala pang mga corals yung portion na yan. So, mga bagong corals yung tumubo. Tapos, napailaliman sa corals ang cable. Nagkataon lang na yung sea current na yan, kasi that's 46 meters depth. So, kung i-multiply mo yan in feet, no, kasi more than 3 feet yung isang metro, napakalalim po. So, dahil malakas yung movement ng current, umaano po yung cable, parang nagsiswing siya. So tuwing nagsiswing siya, bumabangga siya doon sa edge ng mga coral, which is very sharp, no? Po siya, matulis po yung mga bagong corals na yan. Kaya this is a 33-year-old, no, na submarine cable. So sa 33 years siguro, o maybe tumubo siya mga 15 years after na ay
ano po yung insulation. Nagkaroon ng scratch yung insulation at umabot doon sa isa sa mga alambre. Kasi 3-core po to, 3-core, 3 alambre. Yung isa lang po ang tinamaan na doon malapit sa surface ng balot ng cable. Kaya nagkaroon ng short circuit kasi nakababad na yung cable, yung water naman ay ano yan, yung ground siya. Kaya nagkaroon ng short. So ganoon ang nangyari. Ngayon, inano natin yun, nilipat natin yung kable na yon pre doon sa corals na yon. Pero hindi natin sigurado na hindi na naman tutubuan. Ang gagawin na lang namin, ang ginagawa kasi namin ngayon, dinadive namin yung, may mga lineman divers ako, pero hindi nila nakita itong lalim na to kasi hindi kaya ng mga lineman ko yung lalim na yon. Every quarter, dinadive naman po namin yung submarine cable namin, pero up to mga 100 feet lang yung yung kaya ng mga lineman divers ko. 65,000 households ang naapektuhan ng power outage, Kong. Maraming establishments po ang umaray sa pagkalugi dahil kinailangan gumamit ng generator 24/7 sa loob ng 2 linggo. Kaya nananawagan po sila ng accountability sa nangyari. Ano po ang reaksyon nyo on this? Hindi po 65,000. Ang consumers namin ay 36,000. Then 91% of that ay mga residential na mga bahay, mga liliit. So, Opo, 91%. kakaunti lang po yung commercial. Now, in as far as accountability is concerned, this is a force majeure. Hindi po to sinadya. So, kung halimbawa nalulugi sila, ganon po ang Cheryl ko. Every day na wala kaming supply, ay milyones po yung binabayaran namin sa planta kasi mayroon pong minimum na babayaran yung mga distribution utility doon sa kanilang mga power supplier. Sa NGCP din po, may babayaran kami kahit walang kasi naka-base sa contract demand yung inaano nila. Yung mga empleyado ko din na more than 100, ay binabayaran mo din ng sahod yun. So, this is a force majeure. Wala pong may gusto nito. Kung sabi nyo nga po ay dati naman walang mga corals dyan. So isa ito sa mga factors. Meron ho ba kayong nakikitang or pinaplanong iba pang solusyon para maiwasan po yung mga ganitong problema? Actually, Ma'am Cheryl, kami mga distribution utilities, in accordance with our existing laws, I'm referring to Republic Act 9136, yung Electric Power Industry Reform Act of 2001. We are required by law na mag-submit ng Distribution Development Plan or DDP sa Department of Energy. That is a 5 and 10-year development plan. Kasama na po yung, in our case, yung mga submarine cable na yan proposal. Ang problema kasi, maliit lang yung number of kilowatt-hour cells sa Siargao. Kaya kung ipilit yung panibagong submarine cable, hindi kakayanin yung pagbayad. Ngayon, wino-work out ko to sa national grid para magiging transmission siya. Sinama na ng NGCP ang submarine cable interconnection from mainland Surigao Norte to Siargao Island. But it will cost them, no? Mayroon akong documents galing sa NGCP, in-inform ako. So, ito yung pinail nila, it's 23 billion. Ngayon, kung i-divide yan sa kilowatt-hour sales namin, ay based on the competition of NGCP, sa first 5 years, 49 pesos mahigit per kilowatt-hour, yung connection charge lang namin. After 5 years, magiging 17 pesos per kilowatt-hour. So, hindi talaga siya kakayanin. Kaya, I am working out, no? Mayroon kaming ibang tinatrabaho ngayon, yung lumalapit kami sa Department of Tourism, baka mapunduhan ng TIESA. Kasi infrastructure naman to, tourism destination yung Siargao. At dito sa Kongreso, palagi naming inaano to na mapunduhan, masubsidize naman yung porsyon. Kasi
Itong submarine cable na to, kasabay ito sa Camiguin, Guimaras at Samal Island, hindi ito nabayaran ng taga Siargao, taga Camiguin, taga Guimaras. Kasi nakondon to sa Section 60 ng Republic Act 9136 na ipinasa noong 2001. Kaya hindi namin to nabayaran. Dahil kung nabayaran to namin, napakataas ng kuryente ng mga isla na to. Dahil mahal talaga ang submarine cable, tapos kakaunti yung maghahati-hati. Marami pong salamat, Sharelco General Manager at APEC Party List Representative Sergio Dagook. Magandang tanghali po. Posibleng makauwi na sa Pilipinas bukas, December 17, ang Pinay drug convict sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Base yan sa source ng News 5. Ito raw ang dahilan kaya hindi na rin natuloy ang pagbisita sana ng Indonesia sa Indonesia ng pamilya ni Veloso para dalawin siya. Inilipat na rin kasi siya sa Jakarta mula sa kulungan sa Yogyakarta para simulan ang proseso ng pag-transfer sa Pilipinas. Kapag nakauwi na sa Pilipinas, idediretso muna si Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City hanggat hindi siya binibigyan ng clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Susunod, milyong-milyong pisong halaga ng mga isdang tinangkang ipuslit sa bansa mula China. Ipinamigay ng libre ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mahihirap. Ang smuggler niyan, kauna-unahang kaso ng agricultural economic sabotage sa bansa. At ilan sa mga bida sa inaabangang musical film sa MMFF na Isang Himala. Makakakwentuhan natin dito sa studio live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Magpapaskong walang bahay ang ilang residente sa Makati at Maynila dahil sa sunog. Magbabalita si Hannibal Talete. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy na sumiklab sa barangay Kasilawan, Makati pasado alas 10 ng gabi nitong linggo. Ang isang nasunugan, inakala raw nung una na may nag-aaway lang. Pero nung nakita ang sunog, agad silang lumikas. Inuna ko muna yung tita ko kasi may sakit, bedridden din po. Nakalabas po, may tumulong po sa akin. Wala po ako ito lang cellphone lang po. Tsaka yung anak ko, tsaka yung papa ko. Naapula rin ang sunog makalipas ang halos 2 oras. Ayon sa BFP Makati, 2 bahay na may 2 palapag ang natupok. Nasa 11 pamilyang naapektuhan. Sa barangay hall muna sila pansamantala tumutuloy. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmulan ng apoy. Sa Quiapo, Maynila, natupok din ang isang tindahan ng damit sa Carriedo pasado alas 12 ng hating gabi. Ayon sa may-aring Bangladeshi, kauwi niya lang nang malamang nasusunog na ang kanyang tindahan. Hindi naman daw siya nagkulang na patayin ang main switch ng kuryente. Somebody call me, come here, your shop is fire. So after my house. Nasa 2 milyong piso umano ang halaga ng kanyang mga paninda ang natupok. 1:15 ng madaling araw nang maapula ang sunog. Patuloy pa rin ang investigasyon sa naging sanhi. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Simula kahapon, revoked o wala ng visa ang lahat ng lisensya ng mga pogo sa bansa. Sa datos ng PAGCOR, nasa 20 pogo na lang ang bukas pa, pero obligado na silang magsara pagpatak ng December 31, alinsunod sa executive order ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng PAOK, dapat wala nang matitirang bukas na pogo pagdating ng Enero, kaya i-inspeksyonin nila lahat ng pogo para matiyak na sumusunod lahat sa ban. Samantala, ipinamahagi na lang ng gobyerno ang higit 170 million pesos na halaga ng smuggled na mackerel kaysa mabulok.
ang nagpuslit ng isda mula China, kauna-unahang kinasuhan ng agricultural economic sabotage sa bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Higit 178 million pesos. Ganyan kalaki ang halaga ng smuggled frozen mackerel na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Manila International Container Terminal sa Tondo nitong weekend. Matapos ang inspeksyon, agad ipinamigay ang bahagi nito sa mga residente sa Baseco Port. Bawat pamilya tumanggap ng 2 kilong isda. Setyembre nang maharang ang mga isdang ito sa Manila International Container Port dahil walang sanitary clearances. Dito na nabistong iligal na ipinuslit ang frozen mackerel mula China. Hindi pinangalanan ang consignee at importer, pero sila raw ang pinakaunang masasampulan ngayon ng agricultural economic sabotage. Sa ilalim ng batas na ito na nilagdaan din ng Pangulo noong Setyembre, pagmumultahin ng 5 beses sa laki ng ipinuslit ang mga smuggler at hoarder ng agricultural products. Sinisira ang merkado dito sa Pilipinas, pinagkikitaan ng tao, wala namang bumabalik sa gobyerno at yung dapat na ibayad sa gobyerno ay binubulsa lamang. Sa dami ng isdang nasabat, may natira pa na ipamamahagi sa iba pang mahihirap na barangay sa Metro Manila, Obando at may kawayan sa Bulacan, pati na sa Bacoor, Cavite. Ilang kulungan, public hospitals at piling care facilities din ang makatatanggap niyan. Kahit papano, nakatulong din sa pagbawas gastos ng pamahalaan sa tulong, lalo tinatayang nasa 3 billion pesos din ang lugi ng gobyerno taon-taon sa smuggling. Hindi natin papayagan na matuloy na yung mga ganyang klaseng sistema. Kaya ginawang kanga namin ng batas at pinapatibay namin na mabuti. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Kaugnay niyan, makakausap natin si Naz Briguera, ang Chief Information Officer ng BFAR. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl, at magandang tanghali po sa mga nakasubaybay sa inyong programa ngayon. Sir, kakulangan ng sanitary at phytosanitary clearance, yung dahilan kaya nasabat itong shipment ng frozen mackerel. Mahirap po ba yun kunin? Actually, may naman yon, may step-by-step process, no? Kung maikukumply mo lamang yung requirements, ay may ibibigay naman talaga sa'yo. Kaya lang itong nangyari, talagang we suppose na deliberately hindi sila kumuha, kaya masasabi natin na talagang smuggled goods dahil nga kulang sa mga dokumento na mag-a-allow doon sa importation ng mga nasabing goods. Ang sabi nyo nga po ay sinadya itong hindi pagkuha ng clearance. Gawain ho ba ito talaga ng mga smuggler? Yes, yan po ay gawain talaga na hindi documented, na walang proper documentation yung kanilang mga ipinapasok na produkto dito sa atin. At yun ay isang violation ng mga requirements kapag po nagpapasok sila ng mga goods na walang kaukulang mga dokumento. Nakasuhan na ho ba yung importer o consignee ng shipment na ito? Gusto lang naman natin sabihin, no? Ito pong kaso na ito, ang may hawak po nito ay ang Bureau of Customs. Pumasok lamang po talaga ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources doon sa pagsertifika kung safe for human consumption yung mga nasabat pong mga goods itong mackerel. But we believe na mismong ang ating Pangulo na nagsabi na kailangan i-pursue po yung kaso. So we believe ongoing na po yung process ng pagsampa kung sino man yung mga violators. Bukod po sa nasabat na 178.5 million na halaga ng frozen mackerel, may iba pa ba kayong o nasabi po sa inyo ang Bureau of Customs na iniimbestigahang shipment na posibleng may paglabag din sa Agricultural Economic Sabotage Law? Sa ngayon, wala pa po tayong mga hawak pang ibang informasyon, pero ang Bureau of Customs naman po sa pag-ipag-ugnayan sa ibang mga ahensya katulad po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na siya pong may mandato rin sa mga regulatory requirements pagdating po sa mga fish and fishery products, ay tuloy-tuloy naman po ang collaboration para masiguro po natin na walang smuggling na nangyayari para po hindi ma-disrupt ang ating merkado at the same time, papangalagaan po natin ang kaligtasan ng publiko.
Isingit ko na rin po yung pagbatikos ng ilang grupo sa ipinatutupad na closed fishing season mula Nobyembre hanggang Marso. Lumilikha lang daw ho ito ng artificial fish shortage na nagbibigay katwiran para mag-import ng isda. Ano po ang sagot nyo on this? Marami na pong datos tayong hawak na nagpapatunay na may positibo pong resulta itong ginagawa nating closed fishing season bilang isang conservation measure. At masasabi po natin na ang layunin po natin ito ay really sustainability. Yung sinasabi pong artificial na kakulangan sa supply, yun po ay hindi siguro natin masasabing artificial kasi natural lamang sa law of supply and demand na kapag may close season tayo, limitado yung supply. Kaya nga po ginagawa ng pamahalaan ang mga ganitong pagkakataon na hindi magkaroon ng gap sa supply sa merkado. Pero generally speaking, masasabi po natin na ang close fishing season ay nagdudulot ng positibong epekto sa ating karagatan na in the long run ay makikinabang din naman ang buong bansa. No? Tayo ang makikinabang dahil magiging sustainable ang supply ng mga ito sa ating mga palengke dahil nakapagpahinga ang ating dagat. So ibig sabihin tuloy-tuloy ito makapagbibigay ng biyaya para po sa atin. Ano po ang tulong na ibinibigay ng BFAR dun sa mga apektadong mangingisda ngayon nga pong closed fishing season? Establish na po ang mga measures na ipinapatupad ng pamahalaan at hindi lamang po ang BFAR ang katuwang nito, maging ang DSWD po, ang Department of Labor and Employment ay katuwang na sa pagsasagawa ng mga hakbang upang hindi rin magkaroon ng puwang doon sa kabuhayan ng mga ating mga mangisda. No? Unang-una, linawin natin na kapag close fishing season, tuloy naman yung mga mangisda sa municipal waters. Hindi naman po sila pinagbabawalan. Ang pinagbabawalan lamang po ay yung mga nasa commercial fishing vessels. No? But just the same, yung mga ibang mga mangisda, like yung mga fish processing workers din, for example, dyan sa Zamboanga, may mga regular program po na ibinibigay ng mga alternative livelihood, mga cash for work na ipinapatupad po nang sa gayon sa panahon ng close fishing season ay tuloy pa rin naman po ang kanilang kabuhayan, Ma'am Charis. Marami pong salamat sa inyong oras, BFAR Chief Information Officer Naz Briguera. Sa iba pang balita, ipinagdiwang ng mga Manileño ang koronasyon sa makasaysayang imahen ng Our Lady of Loreto sa Sampaloc. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Kinoronahan na ang imahe ng Loreto ng Sampaloc, Manila. Isa itong mataas na pagkilala ng Santo Papa at pagbibigay pugay ng mga parokyanong nagdedebosyo. Napuno ng saya ang Sampaloc, Manila dahil sa araw ng kapistahan, opisyal nang kinikilala ng simbahan ang higit 400 taon ng Our Lady of Loreto bilang patronesa. Pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines Most Reverend Charles John Brown ang Pontifical Canonical Coronation, kasama ang mga bishop at miyembro ng ministries mula sa iba't ibang mga lugar sa bansa. My heart is filled with joy and gratitude to God and to Our Lady of Loreto for allowing me to be the one who will place the crown on Our Lady this evening in the name of the Holy Father, Pope Francis. When we work together, when we collaborate, when we cooperate, we can do something beautiful for the Filipino people. Sabay nito, kinilala at idineklara rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang kahalagahan ng Birhen. The District of Sampaloc could not be proud more than ever. This pontifical canonical coronation of Our Lady of Loreto is a fitting tribute to how it has influenced not only the faithful from this area of Manila, but the Catholic Church as a whole. Ayon sa team ministry moderator ng simbahan, halos 1 taon nila itong tinrabaho at hindi magiging posible ang lahat kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos at suporta ng mga tao. Ito yung matagal na tradisyon ng simbahan natin. Actually, sa Pilipinas, merong 58 na koronadang Birhen. Siyempre, ang hari talaga ay walang iba kundi si Jesus. No? Siya talaga hari ng sanlibutan. At nararapat lamang na koronahan natin ang kanyang nanay. Ikinagalak naman ng higit 3,000 mga parokyano ang coronation na matagal na raw nilang ipinagdarasal. Especially in needs of guidance. Bukod sa corona, ang tunay na nagbibigay kahulugan sa milestone na ito, ang biyaya at liwanag na ibinibigay ng Diyos
sa pamamagitan ng patronesa sa buhay ng mga tao. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Lahat tayo may hiling ngayong magpapasko. Maging ang mga kapatid nating nasa bilangguan ngayon. Pero maging namamahala sa kulungan, meron din daw hiling para sa mga inmate na binabantayan nila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Mga kapatid, 9 days na lang Pasko na. Nakabili na ba kayo ng mga regalo? Baka gusto nyong humabol at silipin ang wishlist ng mga kapatid nating nakapiit. Sa iba't ibang kulay at hugis sa mga papel na ito, nakasulat ang Christmas wish ng mahigit 200 bilanggo sa Puerto Princesa City Jail Male Dormitory sa Palawan. Nakapaskil ito sa Christmas wishing wall sa kulungan na uploaded din online. Ilan sa nakasulat dyan: pagkain, toiletries, laruan para sa anak at gamot. Maraming salamat din sa BGMP at nagkaroon din ng ganitong Christmas wishing wall na kung saan ay pwedeng matupad ang aming mga wish. Wish ko po una ay sa aking pamilya na magkaroon sila ng magandang pangangatawan, kalusugan. May mga wish granted na sa tulong ng mga Good Samaritan. Pero para sa jail officers, nasaksi sa araw-araw na kalbaryo ng mga PDLs, isang regalo ang sa tingin nilang pinakamagandang matatanggap ng isang PDL. Sa pamilya nila, mga moral support. Kasi may mga ilan to na walang dumadalaw. So syempre walang magpapaabot din sa kanila kasi nagpapaabot po tayo, di ba ma'am? Minsan yun din po isa sa mga need nila ma'am. Sobrang halaga po nun eh. Makikita mo talaga yung ngiti sa mga PDL. Marami-rami raw kasi ang bilanggo na hindi na nadadalaw ng kanilang mga pamilya. Kaya ang BJMP PPCJ naghanda ng simpleng selebrasyon kung saan mas matagal nang makakasama ng mga PDLs ang kanilang kaanak. Hindi lang namin maibigay talaga exact date for security rin ma'am. Pero may tinatawag po kasi kaming family day, 4 days din po ata yun. Ano naman mama, Christmas and New Year na rin po yun. Sa mga kapatid natin na gusto maghatid ng saya sa mga nakapiit sa Puerto Princesa City Jail, maaaring pumunta mismo sa kanilang opisina o kaya'y mag-message sa kanilang Facebook page. Sana mabigyan kami ng panibagong pagkakataon na itama lahat ng pagkakamali namin. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Hinikayat ni Pope Francis ang mga artist sa 2024 Christmas concert sa Vatican na ipakalat ang kapayapaan at pag-asa sa pamamagitan ng kanilang pag-perform. Kayo mga kapatid, paano nyo pinapakalat ang kapayapaan at pag-asa sa ibang tao? Tara samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Siguro po yung connection kay God. Kasi kung may connected ka kay God, parang may peace ka po sa puso mo. Tapos connected ka na rin po sa ibang tao. Kung that way po, mapapa-ikaat mo yung iba na magkaroon ng peace sa sarili. Kung may peace ka sa sarili mo, pwede mo rin maikalat sa iba po. Sa pamamagitan po ng pagpapatawad po. Kasi syempre po, pag nagpatawad po kayo, magkakaroon po kayo ng peace of mind po. Siguro ang pagkakaroon ng isang kapayapaan, hindi lamang nakapokus sa isang tao, kundi kailangan itong ibahagi para mas magkaroon pa ng maraming impluwensya yung mga tao. Katulad po naming mga estudyante, gagawa po kasi kami ng pelikula about po sa kapayapaan na gusto niya. May papakita po namin sa social media yung hope, pag-asa, yung pag-asa po. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian.
wala pa po ang Pasko pero nakasaya na agad ang ilang mga cast ng The Kingdom nang mag-mall tour sila nitong weekend lamang. At para bigyan po ng mukhang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mula SM Sagangdaan hanggang Walter Mart Makati, hindi magkandamayaw ang fans sa mall tour ng MMFF entry na The Kingdom. Todo picture at pa-autograph sila kina Sid Lucero, Christine Reyes at Sue Ramirez. Nagbenta pa ang cast ng movie tickets. At may bonus pa ha, ang first 20 na bumili, may libreng poster at t-shirt. Ang saya ng mga tanggap ng mga tao sa amin kanina. I think they're really excited about the movie. Excited sila makita si Bossing, number 1. Ang kwento ng The Kingdom ay nakatuon sa kaharian ng kalayaan sa makabagong panahon. Alternatibong bersyon daw ito ng Pilipinas kung saan hindi nasakop ang mga isla. Bida rito sina box office king Vic Soto at heartthrob Piolo Pascual na ayon sa cast ay challenge daw makasama sa aktingan. Tingnan si Papa P sa mata, napakahirap. Tingnan si Bossing sa mata, napakahirap. Tingnan silang dalawa sa mata, napakahirap talaga. Pero promise si Christine Reyes, sulit abangan ang The Kingdom. Ito ang pinakaunang story na ginawa para sa Pilipinas na kakaiba talaga at hindi pa talaga nagagawa ng kahit sino. Kaya ito talaga kaabang-abang to. Legit daw na pampamilya ang The Kingdom. Punong-puno ng aksyon, emosyon at aral para sa bawat Pilipino. Katuwang dito ang MQuest Ventures, APT Entertainment at MZ Television Production. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Eto na, chumichika na kami, di ba? Dahil kabilang din po sa mga MMFF entry ngayong taon, isa po sa pinakainabangan din ang musical po na Isang Himala. At para pag-usapan yan, makakausap natin live na live sa studio ang nag-iisa, Miss Between Escalante at David Ezra. Thank you so much for having us. Oo, ito yung mga talagang the treasures of Philippine cinema and theater. My God, and OPM lahat na. Ano ba aabangan namin sa Isang Himala, the musical? Yun na nga po, that it is the only musical in competition dun sa 10 kasali sa MMFF. So tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa music at magsising along naman tayo buong Christmas season. So isama nyo no ho dun sa lineup nyo for this year, Oh my yung gosh. Isang Himala. At ang nakakatawa rito, no, totoo ba, walang binago doon sa stage play sa pagdating sa pelikula nung storya? Yes. At cast, di Yes, ba? yeah, cast. And ano po to, I think it's the first time na gagawa ng isang movie na comprised all ng Theater actors. Oh my gosh. Dahil yun yung napanood ng director namin, yun talaga yung gusto niyang dalin sa cinema. What he saw, he wanted translated to cinema. Of course, ito po si Direk Pepe Diokno na last year po dinirect ang Gumburza. Yes. And yung kumbaga challenges and diba, excitement nandun na tayo. Pero ano yung tingin nyo na parang apprehensions nyo ngayong, of course, dinala to ng walang binago? Actually kami, sa totoo lang, wala kaming apprehension dun sa material dahil we trust fully in the writing of our national artist, Of Ricky course. Lee, and the music of Vince De Jesus. Ang sa amin lang talaga, tumayaho yung mga producers namin, sina Madonna Tarayo, na nag-invest sa pelikula na to. Sana... Of Unitel. Yes, and Unitel. So sana ho, yung audience na gusto naming maabot, we really hope there's an audience for this kind of movie. We need it. We Yeah. need it. And also kasi Filipinos, we're all very musical. It's part of our culture, music, singing, dancing. So Religion. Religion, Oo. yes. So Ang ganda ng mga tinatahak niyang tema. So, pang Pilipino talaga. So, we hope na we reach the audience we want to reach. And I feel so, nag-ano na ba kayo yung mga advanced screening para sa press? Magsisimula pa lang bukas. Oh my gosh, nakakaba! Majo-judge na. Charot! Hindi, pero kasi yung confidence natin dito sa material na to, talagang napakalaki rin dahil napaka-successful din ito as a musical. Yes. And what do you want the audience to enjoy pagka pinanood nila ito sa cinema na? Yung na-experience ni Direk Pepe bilang audience na naabog yung loob niya. That, yun, no? Oo, na he was so moved. So moved that he's bringing it to the cinema. Gusto namin ganun din yung audience namin na lumalabas sila ng pelikula na medyo, what did I just see? Di ba? Ano yung napanood ko? Ganyan. yan kasi yung sabi ni Direk Pepe, kaya niya kinuha yung same cast.
Kasi gusto niya yung iparamdam din sa audience na makakapanood sa sine, yung naramdaman niya sa Ang teatro. galing. And it's so beautiful na at this day and age, no, talagang ang ganda nung lineup natin for Metro Manila Film Festival. true. Yeah, that's Sobrang diverse. Everyone's coming together. Lahat nasa listahan ng Ang Himala, of course, di ba? And of course, kayo naman, ano ba yung nasa listahan nyo rin? Ako rin yung isa pang Ricky Lee na Real Bones. Of course, Kingdom. Yeah, Kingdom. And then my meme, I'm watching Oo, my ang breadwinner. The breadwinner is. na drama So, rin, di ba? Drama yes. comedy. Talagang iba-iba this MMFF. Meron ba tayong early ticket selling? Meron po. You can visit the Creation Studios site kasi nandun po yung links how to get tickets. Kasi meron ho kaming screens na sa SM, doon ho tayo magkita-kita. Saan kami pwede pumunta para suportahan pa ang pelikula? You can also follow all our social media. Yes, Meron si David Estra, search nyo lang po ako, Between Escalante. Naman, oo. Si Aisel Santos, nagaganap bilang Elsa, follow her too. Dahil maingay po kami doon, hindi nyo po mamimiss lahat ng mga links dahil maingay kami sa social media. And speaking of napakaingay, nasan pala kayo nung sinabing mapupunta ito sa cinema? Nasaan ka nun? My God, nasa Hindi, Hong lahat Kong tayo pa yata nag-chat. ako nun. Nasa chat kaming lahat dahil may chat yung theater. oo. Yeah. Theater cast. Tapos parang hindi man namin alam na we were in competition for MMFF. We did not have an idea. Tapos biglang, guys, pelikula na yung play. Tapos kasama ba tayo? Hindi kami sure if we were the Actually, hindi cast. kami naniwala nung una kasi gosh. parang long shot yung... Oo. Yeah. Tsaka kami yung artista. Yeah. Kasi pwede ka naman mag-cast ng bigating artista. Yeah. Ang dami naman magaling na mga aawit na artista dito. Pero hindi. They held true to the stage production and binao nila kaming lahat. Merry Christmas yun sa amin. Hindi, tsaka kayo din lahat, bigatin talaga, di ba? Talagang it's a treasure and a win, not just for theater, but for Philippine cinema. And please invite everyone to catch the film this Christmas Day. Yes. This Christmas Day, we invite everyone. Samahan niyo po kasi sa mga sinehan, Isang Himala. Obra po ito ni Ricky Lee, Vince De Jesus at ni Direk Pepe Dioclo. My Yes. gosh. December 25 sa Metro Manila Film Festival. Ayan po. Magkita-kita po tayo sa mga sinehan. Oh my gosh. Congratulations again. In advance! Grabe. Magkita-kita rin tayo, syempre, hindi lang sa inyo pag-ticket selling, pati rin sa parada. Yes. Sa December 21. First time Sa yun. 21. Hindi. Siyempre, Parang excited bucket ka. list sa maraming di ba, artists na Correct. kumuway-kuway, pumiluhin. Kahit mainit. Oo, maski alam namin yung float sa harap, mas maingay siguro yung... Hindi, iingayan natin yan. So kung hindi yung audience, kami yung mag-iingay. Mag-iingay din kami para sa inyo. Thank you so Thank much. you, MJ. Thank you, Thank Ms. you so Between. much, Ms. Thank you, MJ. David. At ayan na, mamaya sa round 2, viral car dealership sighting ni Sue Ramirez at Dominic Roque, sinagot na mismo ni Sue. Abangan po, anong sagot niya dyan?
Kampiyon sa UAAP Men's Basketball Tournament ang UP Fighting Maroons matapos nilang talunin sa Game 3 ng Finals ang De La Salle Green Archers. Habang sa Women's Division, nabawi ng NU Lady Bulldogs ang korona mula sa UST Growling Tigresses. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Revenge is completed! The NU Lady Bulldogs are once again queens of the UAAP. Redemption complete. Yan ang na-achieve ng NU Lady Bulldogs at UP Fighting Maroons sa finals ng UAAP Season 87. Sa harap ng higit 25,000 fans sa Big Dome, hindi pumayag ang Fighting Maroons na ibigay ang Game 3 sa Green Archers na nagresulta nga sa kanilang panalo 66-62. Ang graduating player ng UP na si JD Kagulangan ang tinanghal na Finals MVP na naka 12 points, 4 assists and 3 steals. Ito lang, sobrang happy ako na napunta ako sa programa ito. Pinilikan nila ako maayos. And deserve na UP ng malapit na season. Double-double performance naman ang pinamalas ng kanilang sentro na si Quintin Meliora Brown na may 14 points, 10 rebounds and a block. I mean, it's amazing. It's amazing to be able to end our season on a win. You know, so few people can say that they ended their season on a win, and you know, it's just something that I'll always look back at and smile. Season 84 pa huling nag-champion ng UP. Aminado naman ng back-to-back MVP mula Lasal na si Kevin Kiambao na kinapos ang kanilang koponan. For me, papahinga muna ako ngayon. Then, I think I have until this December. Pahinga muna ako and then I don't know what's next. Hindi ko pa alam. 2 squads from Sampaloc, 1 golden trophy. And the NU Lady Bulldogs proved that time and time again, the final bite is theirs to take. Matapos nilang agawin ang kampyonato sa UST Growling Tigresses, 78-73. Dikit ang laban sa first half ng Game 3, hanggang sa kumawala na sa third quarter ang NU, at hindi na nila ito binitawan. Finals MVP Shelo Pagdulagan recorded 21 points, 9 rebounds, 3 assists, and 3 steals. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Round 2 na po tayo na showbiz. May paglilinaw si Sue Ramirez matapos silang maispatang magkasama ni Dominic Roque sa isang car dealership. Narito ang report. Hindi malamig yung Pasko ko. Kayo? Pak! Ganyan sumagot. Kasunod lang yan ang pag-amin ni The Kingdom star Sue Ramirez na dating na nga sila ni Dominic Roque. Palagi pa nga viral ang bawat galaw nila. Say ng netizens, bagay silang dalawa. Ang tawag na nga sa tambalan nila, Dom and Sue. At level up na ang sighting sa dalawa ha. Just recently, sa car dealership sila nakita at viral na viral ito. Ano ng kotse? Hindi pa. So ano na nga bang ginagawa ni Sue at Dom sa car dealership? Wala akong alam kasi sa pagbili ng kotse, and since he's been working with car brands, nagtatanong din ako ng mga insights niya, kung baka may mga pwede siyang masuggest sa akin. So nag-check kami ng mga cars. Oh, Merry Christmas sa'yo, Sue. O, diba? Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Mga kapatid, 9 na araw na lamang po. Pasko na. At yan ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quasim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Merry ang vibes ng Pasko.